at tubig ng gitara at ang kaaya-ayang liham. Itanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, bumawi ng kagalakan, at tubig ng gitara, kakaaya-ayang liham. Kanyang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat, sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab.
Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas ang tinitignan ng tao. Tinitignan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi na sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noong pang manguna sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Tumayo na po ang lahat. Kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kaniyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kaniyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ano ang issue sa Ebanghelyo? Araw ng pamamahinga. Yung araw ng pamamahinga o Sabat, ayon sa 3 utos, sa 10 utos na pinag-aralan ng mga saserdote at ng mga eskriba at pariseo. 10 lang naman yung utos. Pero sa 10 yan, marami ang nasa ilalim. Katulad ng 3rd commandment na honor God sa araw ng pamamahinga at sa mga piyestang pangilin. Kasama doon ang hindi pagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Ang Hebrew word, Sabat. Ang ibig sabihin ng Sabat, to rest. Kaya nung nakita ng mga Pariseo na ang mga alagad ni Jesus ay namumulot ng mga trigo sa araw ng pamamahinga, yun, nakakita na naman ang dahilan para sabihing hindi sumusunod ang iyong mga kasama sa ipinag-uutos ni Moses, o yung tinatawag nating the Law of Moses o yung 10 utos. Ano ba talaga ang Sabat? Dahil nga ito ay pamamaraan ng established relationship ng Diyos at ng tao, kailangan sa araw na iyon, ikaw ay sasamba, ikaw ay magsisimba, ikaw ay pupunta sa templo para manalangin. Ito ang nakikita nating sitwasyon ng Ebanghelyo. Nakikita ng mga Pariseo ang batas na kailangang sundin. Ano ang problema? Nakikita nila ang batas, nai-interpret nila ang batas, pero hindi nila nakikita na ang gumawa ng batas ay nasa harapan nila. Sino? Si Jesus. Dahil si Jesus ang fulfillment of the law, na kay Jesus na ang lahat, kahit na ang interpretation of the law ay manggagaling na kay Jesus at hindi kay Moises. Kaya nga tayo ay hindi nagsisimba ng Sabat. Tayo ay linggo,
Bakit? Dahil hindi tayo Hudyo. Tayo ay Kristiyano na ang sinusunod natin ay ang batas ni Jesus. At ano ang batas ni Jesus? Ang batas ng awa. Kung magaling kang ang sumunod sa batas, kung wala ka namang awa, useless ang iyong pagsunod sa batas. Kung palagi kang nagsisimba ng linggo, palagi kang, marami kang debosyon sa buhay mo, pero kung wala kang awa sa puso mo, lahat ng iyon nawawalan ng kahulugan. Sapagkat ang relasyong binuo ni Jesus at tayong Kristiyanong sumusunod sa Kanya ay batas ng awa. Dapat mas matimbang ang awa at pag-ibig kesa doon sa rubrikal, kesa doon sa nakasulat, pero wala ka namang awa. Madaling makuha, madaling maunawaan, pero hindi nangangahulugan na tayo ay hindi magkakaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Ito ang hamon sa atin dahil ang ating Poong Jesus Nazareno, pagkatapos ng siya ay mamatay ng 3 araw, nabuhay sa araw ng linggo at ang linggo ang itinakda ni Jesus na siyang tunay na mag-uugnay sa atin dahil hindi na tayo anak ng darkness, children of darkness. We become children of light na kay Jesus ang tunay na ilaw at ang tunay na batas ay nanggaling sa kaniyang sakripisyo at pagyakap sa lahat. Doon magmumula yung araw ng pamamahinga ay magmumula sa Diyos dahil siya ang gumawa nito. Dahil sa Kanya nagmula, kailangang ito ay naglalabas ng awa at naglalabas ng pag-ibig. Yung strict observance of the law ay maganda. Pero kung ini-interpret mo na ang batas ni Moses o ang anumang batas na hindi na nakakatulong sa tao, ito ay hindi na nagiging maganda. Ito ang nangyayari sa mga Pariseo. They interpret the law according sa gusto nila dahil ito ang bagay na nagbibigay sa kanila ng pride. Nakatutuwang tingnan na ang mga taong magagaling sa batas, pero sila ang mga walang pag-ibig, awa at pakiramdam. Kaya po tayo ay binibigyan ng pagkakataong tingnan na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat nagmumula kay Jesus na naaayon sa kaniyang batas, na batas ng pag-ibig at awa. Dahil lang siya ay namatay sa krus, ganito ang kaniyang ginawa. Bilang pagpapakita na niyayakap ko ang lahat. Hindi lang siya exclusive, niyayakap ko ang lahat dahil sa kaniyang awa at pag-ibig sa lahat. Alam ninyo kung kayo may daladalang mga dasalan at palagi niyong dinadasal sa araw-araw, magkakaroon ito ng kahalagahan kung yung dinadasal mo sa Diyos ay nilalagyan mo ng awa sa iba, nagkakaroon ng buhay ang iyong mga dinarasal at sinasambit sa Diyos. Tama? Oo. Dahil kung wala kang awa, ang iyong debosyon ay walang kahulugan. Ito lamang sapat na
Ito lamang sakto na sa Diyos nang makita niya sa ating lahat na may kaunting awang nanggagaling sa puso para maunawaan mo ang tunay na pagkakristyano. Marami tayong pwedeng maging halimbawa kung ang awa lamang ang ating pag-uusapan. Kung ang tunay na pagsunod lamang sa pinanggagalingan ng batas, si Kristo, mauunawaan natin na ang pagkakristyano, ang pagkakatoliko ay wala pala sa mga ritual, kung hindi nasa paggawa, kung hindi nasa pagbabahagi ng awa at pag-ibig ng Diyos. Define mercy. Ayun. Tumingin kayo sa krus. Tumingin kayo dun sa krus na pasan-pasan ng ating Poong Jesus Nazareno. And that's mercy. Mabigat, pero kinaya dahil sa kaniyang awa at pag-ibig. Huwag kayong magsusuot ng Nazareno na t-shirt. Kung ikaw ay walang awa, nakakahiya sa Diyos. Di ba? Huwag kang magtitirik-tirik ng kandila diyon sa labas. Pero ang pinagdadasal mo ay ang kasamaan ng iba. That's not mercy. Yung magtitirik ka ng itim na kandila kasi gaganti ka sa iba sa ginawa sa'yo, that's not mercy. That's revenge. Sabi natin, hayaan natin na ang paghihiganti ay nasa Diyos. Hindi ba? Iyon ay nakalinya sa awa. Hayaan natin na ang awa ng Diyos ang maghugas sa atin upang tayo ay maging bagong tao at nananalangin para sa iba. Kung may mga taong may utang sa'yo, huwag mong titirikan ng kandila. Ipagdasal mo na magkaroon ng trabaho para mabayaran ka. Ganun yun kasimple. Hindi yung ipagtitirik mo ng kandila para mamatay. Isinusumpa mo kasi may utang sa'yo. Hindi. Ipagdasal mo na magkaroon ng trabaho dahil yun lamang ang paraan para mabayaran ka sa kaniyang utang. And that's mercy. Sinisiraan ka, bayaan mo. Bakit? Dahil hindi naman ikaw ang nasisira. Yung taong naninira, ang naninira ng sarili niya. Hindi ikaw ang nasisira. Kaya kung nasiraan ka, ipagdasal mo na magkaroon ng tamang pag-iisip, and that's mercy. Kung nagkamali sa'yo, patawarin mo, and that's mercy. Kung niloko ka, pagbigyan mo 2 beses, 3 beses, pang-apat, tama na, sapat na, sakto na, ipanalangin mo, and that's mercy. Hindi ba? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Kung ang pag-uusapan natin ay ang awa at pag-ibig ng Diyos. Pero sa umpisa, bilang pagpapanibago ng buhay, simula ngayong araw na ito, susubukan kong mamuhay ayon sa awa at pag-ibig ng Diyos. Doon lamang natin mauunawaan ang batas na palaging sinasabi ng mga Pariseo na nakakalimutan nila na ang taong kaharap ko, ang Diyos na sinasamba ko, ang siyang pinagmumula ng batas at walang ibang external na batas, panglabas at pangloob na batas, kung hindi ang batas ng Diyos, ang batas ng kaniyang pag-ibig at batas ng kaniyang awa. Ito yung ating dadalhin. Ito yung ating sisimulan. Kahit na maliit, pero palaging ginagawa
magiging sapat na sa paningin ng Diyos. Magkakaroon ng katuparan ang batas ng Diyos kung ito'y aking sinasabuhay at ibinabahagi sa iba. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging kaniyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Hesukristo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas ng mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipon muna lahat. Sapat nagmamahal sa'yo. Nagdungangin sa iyo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawan ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas.
Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso,
at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Narito si Jesus, ang karurukan ng batas, ang pinagmumulan ng awa at pag-ibig. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihan at nagpapagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinitintukan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.